Hello po, my name is Johan Eliazar Gallo and I am 17 years old diagnosed with leukemia. So, kailan mo unang napansin na may kakaiba sa health mo? Honestly po, kung nung una, there were really no warning signs po. Akala ko lang nun ay ako nun, very drained and pagod kasi during the time na madadiagnose po ako nun, I was still in face-to-face school, nag-attend ng activities, physical activities like nagbo-boy scout po ako. So, hindi ko mind na yung pagod ko baka lang siya, normal na pagod lang, not knowing na it was something na deep na pala na nangyayari sa akin. Paano mo nalaman officially na leukemia ang kondisyon mo? Nalaman ko na na-diagnose po ako ng leukemia when I was confined po sa PCMC Children's Hospital. I remember that was morning nung sinabi sa akin nung doctor ko na I had leukemia. And naalala ko pa nung time na yon, sa friend ko po siya nalaman muna before pa sabihin sa akin ng doctor ko. Ano yung unang naramdaman mo nang marinig mo ang diagnosis? If I try to remember, well, syempre, nung una, nalaman ko may sakit ako, I was sad. Yes, naging malungkot ako, nakaramdam akong sadness kasi syempre, cancer and all. Pero, siguro naman, kasi siguro yung time na hindi ko pa masyadong napaprocess. So, hindi ako nagstay ng sad for very long. Pero naalala ko nung time na yun na parang hindi ako makaramdam ng emotion. Para bang empty inside. What was going through your mind in the first few days after finding out? What was going through my mind? That was kasi I think during nung Christmas and New Year 2022. So, syempre, what was going on through my mind noong time na yun? Syempre, malungkot ako kasi separated ako sa family ko during nung holidays. Hiwalay kami ng Christmas. Tapos, yung iniisip ko na, pinaprocess ko yung diagnosis ko na nagkasakit ako. And yung thought na gusto ko lang maka-uwi for the New Year's nung time na yun para makasama ko yung family ko. Paano ito naka-apekto sa tingin mo sa sarili mo at sa future mo? Paano nga ba? Hindi ko siya ma-straightforward na answer, pero paano siya naka-apekto sa sarili ko at sa future ko? It impacted me very greatly. Kasi syempre, since may sakit ako na ganito, I was immunocompromised. Madami akong bagay na natigil na gawin, yung mga normal kong activities na gustong gawin, hindi ko na nagawa ng time na yun because of limitations sa body ko. Hindi ako pwede mapagod, and yun, naka-apekto siya in a way na
di ko siya ma-explain eh. Pero alam ko it affected me very greatly. Kasi grabe yung grabe yung naging effect niya sa past 3 years of my life. Yan. Anong pinakamahirap na parte ng journey na hindi agad nakikita ng ibang tao? I don't think naman na sa akin, I don't think na may mahirap na part ng journey. Lahat naman siya mahirap. Hindi siya madali. Siguro yung fight ko sa sa mind ko. Yun yung part ng journey siguro na hindi nakikita ng ibang tao. Kasi syempre, sarili ko siyang thoughts. Hindi naman nakikita ng ibang tao kung ano iniisip ko, di ba? Were there moments when fear, anxiety, or hopelessness became overwhelming? Yes, there were times. Pero, syempre, nung mga time kasi na na-experience ko yun, nung nagkikimo pa ako and all, there was no, kumbaga walang space sa mind ko na para isip ako ng anything na sa akin. Kasi ang parang focus ko lang nung time na yun kasi is to just survive. Kumbaga, hindi ako nakakapag-overthink. Basta ang soul na thought ko lang nung time na yun is to survive. And, syempre, magpagaling. May mga bagay ba na nawala sa'yo dahil sa sakit na to bukod sa physical strength? Yes. Yung sa panapansin ko, yung ability ko na syempre, socialize with other people, other kids like me. Kasi syempre, ang tagal ko ding hindi nakalabas. Matagal ko ding hindi nakita friends ko. So, medyo yung social interaction ay medyo nangalawang. Kumbaga, ngayon kung tatanungin mo ako, parang nakalimutan ko kung paano makipagkaibigan sa ibang tao. Sino ang mga taong tunay na nagpakita ng suporta sa'yo? Siyempre, andyan yung dyan yung parents ko to support me in everything, kapatid ko, and mga friends ko, syempre. Were there times where you felt alone even when people were around? Hindi naman, thank God, kasi even though na may sakit akong ganito, I still kept in touch with my friends na nangangamusta naman sa akin, and besides naman sa kanila, I met other children din na that were younger than me, na may same din na case ko. Kaya I never felt alone naman. Kasi syempre, ayun, may mga kasama naman ako. And I know naman din kasi na they're also experiencing yung journey na na-experience ko. Anong klase ng suporta ang pinaka nakatulong sa'yo? Siguro kung sa akin yung emotional support tsaka encouragement, kasi syempre yan yung pinaka-important sa akin kasi kung walang nagsuporta sa akin emotionally, hindi ako magkakaroon ng right state of mind. Kung baga ba, nabaliw na ako. Yung emotional support kasi, parang yun kasi yung naging ano ba tawag doon? Naging fuel ko
to get better. Syempre, encouragement from other people, supporting na advice from them. Yun. Paano binago ng leukemia ang pananaw mo sa buhay? Yung sakit na to, tinuruan ako nito na ano ba? Nagkaroon ako ng perspective na tinuruan ako nito na mag-learn to live life one moment at a time. Kasi syempre dati yung case ko was very uncertain to the point that any moment simpleng mangyari lang sa akin could mean na pwedeng end na ng life ko. So it taught me na to live in the moment, na not to overthink much, na dapat focus lang ako on the now. Ayun. What truths about pain, faith, or strength did this journey teach you? Well, for one, sige, isa-isahin ko to. Truth about pain. Truth about pain na hindi lang siya physically. Na pain can take many forms. It can be physically or mentally or in any other way. Truth about faith naman, na syempre, sige, ipag-iisa ko na lang yung faith at strength kasi total, for me, same lang naman siya. Ang truth about faith or strength na tinuro sa akin nitong experience ko is kailangan mo lang talaga magtiwala sa Lord. Na si Lord, hindi kanya binibigyan ng challenges sa life mo na hindi mo kakayanin. And He gives you these challenges because this is His way of shaping you to be the person that He wants you to be. And sorry, ano pa ba? Na sa pagtuturo sa akin nito is no one is really strong. Ayun. Wala naman talagang taong malakas. Kung tutuusin, lahat ng mga tao mahihina. Nagiging malakas lang isang tao kung alam niya na nandyan parati ang Lord at na siya lang yung tanging tao na nagbibigay ng lakas sa'yo. Yan yung pinaka important lesson na natutunan ko sa journey na to. Na God doesn't give you challenges that you cannot face, tsaka na He's using these experiences to shape you and become the person that He wants you to be. Ano natuklasan mo tungkol sa sarili mo habang lumalaban ka? Ano nga ba mga natuklasan ko? Marami akong na-discover siguro, ano nga ba? Natuklasan ko sarili ko na
Ano ba? Sorry, hindi ko siya masagot. Madami kasi natuklas sa sarili ko eh. Siguro, isa is, na, natuklasan ko yung strength ko sa Lord ko during all of this. So if I will be honest, way before all this, kahit bata ako at lumaki ako sa Christ-centered na family, hindi ako nagkaroon ng relationship sa Lord na katulad ng relationship ko ngayon na very close. Yun yung natuklasan ko na tawag dito, wala train of thought ko. Na yun nga, na kaya ko pa mapalakasin yung kaya ko pa mapalakas yung strength ko sa Lord as long as I believe in Him. So, what keeps you going today? What keeps me going today, syempre, yung yung drive ko na gumaling, na para ma-achieve ko yung mga gusto kong makamit sa buhay. And ano ba? Syempre, family ko, friends ko, and yun. Anong nagbibigay ng pag-asa sa'yo ngayon? Syempre, number one dyan ay yung pag-asa ko sa Lord. Na I believe that, I already claim that na healed na ako ng Lord. Na kahit despite man ako anong maramdaman ko, whether it be effects of treatments ko or any other thing na mararamdaman ko, there is always that hope na sinustain ako ng Lord through all this, na sa mga worst parts ng chemotherapy ko, ng gamutan ko, hindi niya ako pinabayaan. Kahit nagkaroon akong near-death experience, hindi niya pa rin ako pinabayaan. Yun yung nagbibigay ng pag-asa sa akin ngayon, yung promise of healing ng Lord sa akin. Kung may makikinig na bagong diagnose pa lang, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? It's very hard kasi I can't say naman sa kanya na everything will be fine. Di ko yun masasabi sa kanya, knowing yung mga pinagdaanan ko. Pero siguro masasabi ko na lang ay si Lord na ang bahala. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Kasi ayoko namang magbigay ng false hope ba na baka umasa or something. Pero siguro yun na lang yung masasabi ko kung I talk to someone na diagnosed pa lang na si Lord ang bahala sa journey mo. I can't say it will be easy. It will be a very long and progressive journey. Pero
in time, makakarating ka din sa finish line na your life after this will never be normal again. Everything, may madaming magbabago and all, lifestyle mo and all. Pero there will always be a brighter side to it, na hindi ka papabayaan ng Lord. He will always be there for you in the hard times and in the easy times. That all you will need to do is believe in Him. After everything you have been through, what message do you want people to remember from your story? Siguro one thing lang na gusto kong iparating sa ibang mga tao is life will be full of challenges. Life will not always be easy on you. Na there will be times na sobrang hirap niya, gugustuhin mo na nang mag-give up. Pero despite that, you will always have to think na si Lord, He has His reasons kung bakit nangyayari to sa life mo. Can only be two things. One is He's using this experience to form you, to become a better person. Or number two, na pinapaano lang nire-remind ka lang ng Lord na how much you really need Him. Kasi the Lord, He will not give us naman something na He will not give us something na hindi naman natin kakayanin. Diba? Like for example na lang, kung halimbawa, teacher ka, di ba? Bibigyan mo ba yung kinder mo na student ng complicated na math equation kung sa tingin mo naman, di ba? Hindi niya kaya. Hindi naman, di ba? Syempre, yun, bata siya, hindi naman niya kaya. Siyempre, hindi naman yun ibibigay. Ganun, kumbaga sa akin, ganun si Lord. Summary, He gives His reasons to you kung bakit may ganyan sa life mo, and it will be all for the better. Basta, yun lang yung pinaka gustong maparating na message sa dulo. It will be very hard. May mga times that you will want to give up. Pero always remember na at the end of everything, nandun si Lord. At He will be waiting for you to claim yung reward na ibibigay niya. Yung hope, yung peace, everything.